What is up mga par? It's your boy Cian, back at it again. For today's video mga par, pupunta tayo sa NLEX Drive and Dine. Dahil kung hindi nyo pa naririnig ang balita, ay start na ng dry run kahapon or ngayong araw, October 24 ata or 25, ng NLEX or Easy Trip ng cashless sa kanilang mga tollways. So wala na pong cash sa mga toll plaza ng NLEX, SCTEX at kung ano pang mga expressways ang hawak ng Easy Trip RFID. So para hindi tayo ma-hassle mga par, syempre ang hassle naman ng pipila ka pa sa cash lane sa expressway, especially sa mga toll plaza, di ba? Sa Bukawi, sa Balintawak Toll Plaza, pag northbound ka, sobrang haba ng pila sa mga cash lanes dyan mga par. Itong motor natin may auto sweep na to. Easy Trip na lang yung kailangan natin ipakabit para hindi na tayo hassle sa ating mga biyahe. At pag-uusapan natin mga par yung 450 SR, kung ang 450 SR ba ay perfect beginner big bike. Yan, mamaya tatalakayin natin yan habang tayo ay nasa biyahe, dahil pupunta tayo ng UE, University of the East Manila, dahil may kailangan akong i-request sa UE para sa civil service eligibility natin. Yun mga par, dadaan muna tayo ng NLEX Drive and Dine. Dito na tayo pasok sa dito na tayo papasok sa Valenzuela entry, then NLEX papuntang pier, at lalabas tayo sa pier papuntang recto. Tanong natin, dahil wala nang cash dito, tanong natin kung pwede sa sir, pwede pa mag-cash? Magpapa-install ako sa ano sa Drive and Dine. Pwede pa po? Opo. Sige po. Thank you. Ayun mga par, pati sa Valenzuela entrance ng NLEX wala nang nakalagay na cash. So pwede pa naman daw mag-cash. Sakto magpapa-install naman tayo sa Drive and Dine. So dry run na to mga par. Siguro in the next few weeks or few months talagang wala nang cash lane sa NLEX pati sa SCTEX. Hindi ko lang alam sa South sa Skyway, sa Tiplex, sa SLEX kung papayag pa or kung may cash lane pa ba. Sobrang hassle kasi talaga mga par pagka wala kang RFID, tapos kunyari nasa NLEX southbound, titigil ka sa sa Bukawi, ang haba nung pila ang haba nung pila nung ng tawag na ito, ang haba ng pila ng cash lane. So wala naman bayad yung card, kailangan mo lang bayaran yung ilo-load mo doon sa card sa time na kukuha ka nung card. So mas better talaga na cashless na lang, mas mabilis.
Ang problema lang naman dito sa cashless, eh, pag nagloko yung yung scanner or yung reader na expressway, so hassle din yun. So kailangan talaga maayos din nila yung mga toll plaza nila, kaya para hindi hassle dun sa mga motorista. Buti na lang hindi masyadong mainit ang panahon. Mali ako, shit. Gago. Wala palang dito. Oh my. Dapat pala sa may kawayan ako nag-entry. Shit. Drive and dine pala. Tarantado. Walang dito. Walang nagtawag nito. Oh, tangina niyan. Dito Wiset. Mali. Puta. Lumpas na pala ako sa drive and dine pag sa Valenzuela ako pumasok. At pala may kawayan. Umay. Anyways, mamaya na lang mga para pagbalik natin. Saka na lang tayo magpa-install. Tangina talaga. Maling-mali tayo doon mga par. Woo! Anyways mga par, dahil tayo ay tatanga-tanga. Mamaya na lang tayo mapa-install. So ayun topic natin for today mga par. Perfect ba ang 450 SR? Oops, singit muna. As beginner bike or beginner big bike, coming from a perspective of a beginner like me sa big bike, dahil first time ko or first big bike ko tong 450 SR. So ang 450 SR ay may engine na 450cc 270 degree crank parallel twin engine, at ito ay nagbibigay ng power na 50 horsepower and 39 newton meters of torque or foot-pounds of torque kung hindi tayo nakakamali. So para sa power na yun mga para, goods ba siya sa isang beginner like me, like us, na nanonood nito, kung ikaw ay isang beginner rider ng big bike? Para sa akin, ang power na yon ay okay naman. As a beginner, hindi naman siya overwhelming. I mean, hindi naman siya mga par, yung alam mo yung nakakatakot or nakakalula. Hindi naman siya ganun kalakas. Para sa akin para sa akin lang to mga par. Pero I'm not saying na walang power yung motor na to or mabagal siya. Dahil pag binigyan mo din talaga siya mga par, talagang sisibat din siya. Siguro sa 5th gear and 6th gear yon medyo medyo nawawalan na siya ng
power. Pero first gear to fourth gear, grabe, malakas talaga siya. Second mga par ay ang 450 SR ay syempre naka TFT display na. Yan kung nakikita nyo sa harap. So madali nyo siyang maiintindihan, madaling maintindihan yung mga informations na nakasulat dito. Meron ditong vehicle information, miles info, warning kung may problema yung motor, and service kung kailangan nang ipa-PMS yung motor nyo. Marami pa, pwede siyang i-connect sa Bluetooth. You just need to download the CF Moto app para makonect nyo yung cellphone nyo dito. And hindi ko masyadong kabisado. Ayan yung odometer, yung speed, of course makikita nyo dito sa TFT display. So madali siyang kalkalin. And the big thing na nagustuhan ko sa kanya mga pare, yung front Brembo caliper niya. So for 299,900 diba meron ng Brembo brake caliper yung motor mo. So goods na yun, diba? Solid ng preno nito, sir. And yung pinaka nagustuhan ko talaga sa kanya. And then sa suspension, I might say na medyo naman matagtag yung rear suspension nito. Dito pala yung memory.ph. Medyo matagtag yung ano niya mga par, rear suspension niya. Pero yung front okay naman siya, hindi naman siya matagtag. Ang ginawa ko na lang sa issue ko na yon sa rear suspension, nilambutan ko ng onti yung gulong ko mga par. So kung okay din yun sa inyo, pwede nyo i-try. And then kung feeling nyo mas nawala yung tagtag ng motor, di goods. Wag lang naman sobrang lambot dahil ang hirap iliko. Pagka di ka tumatakbo, ang hirap iliko ng motor. Ayun, try nyo yan mga par. Try nyo bawasan yung hangin. Hindi ko alam kung tama ba yung ginagawa ko, pero ano naman, nabawasan yung tagtag ng motor. Pick up coffee. Parang sumugkapi tuloy. Traffic. Yung upuan nito mga par, malambot naman dito sa rider seat nya. Pero yung passenger seat nya ay napakatigas na akala mo isang plastic na walang foam. Para siyang styro, gano'n katigas mga par. Tigas, kaya pag lagi kang may back ride hindi goods, or hindi para sa'yo itong 450 SR. Parang ako lagi may back ride. Mahirap talaga mag-angkas mga par, dahil yung battery position medyo aggressive, tapos ganun pa yung upuan ng passenger sa likod. So negative pagka pwede naman siguro pagka malapit lang, pero pag medyo malayuan hirap talaga yung ano mo, angkas mo. Ay, ito tayo sa Espanya mga par. Lapit na tayo sa UE. Kailangan ko na magpagas, kanina pa nag-warning yung gas ko, shit. So isang maganda dito mga par, hindi siya gaanong kabigat gaya nung ibang big bike, gaya nung MK400 na yun. Grabe, talagang mabigat yun mga par. Hindi ko sure kung ano yung kilo na ito, pero pa-flash na lang natin sa screen kung ilang kilo yung 450 SR.
Bad boy. Yan gayahin yung mga par. Welcome to U-Belt. Nakakamiss maging estudyante oh. Wala kang iniisip kundi mag-aral. Sana oo. Yan, so malapit na tayo sa UE mga par. May re-request lang ako sandali at itutuloy natin ang ating usapan. Kailangan ko na talaga magpagas. Shit, baka maubusan ako ng gas. Mamaya na lang paglabas ko. Park ulit park dito na lang. Umay, nabutan na naman tayo ng ulan mga par. Pauwi na sana tayo. Ayan, sige, tail tidy pa, fender eliminator pa. Ligo ka ng ano ngayon, putek malala. Malas tong araw na to mga par. Lumampas na nga or hindi natin nadaanan yung drive and dine. Nabutan pa ng ulan. Umayars. Patilahin lang natin to mga par. Then G na siguro kahit matalsikan tayo ng putik-putik sa likod. Alright mga par, tumila na ang ulan at medyo basa pa rin ang kalsada. So pauwi na tayo. Dadaan lang tayo ng NLEX para pakabit ng ating RFID. Ang isang problema lang naman siguro dito mga par, medyo mainit yung buga ng fan nya sa inyong mga hita pagka kayo ay nata-traffic, which is I think normal naman yun. I think normal naman yun sa mga big bike na mainit talaga siya. And yung gas consumption ng 450 SR mga par ay medyo mataas para sa 400cc na motor. So check natin to. Ang gas consumption ng motor ko ay naglalaro sa 19 to 22 kilometers per liter. So medyo mataas yon para sa 400cc na motor. Maampun na naman, anak ka naman ng ano mo. Minto ka na nga kanina eh. Ang umulan, Lodi. Pauwi na nga eh. So overall mga par, goods ba? Or perfect ba ang 450 SR para sa isa beginner rider like me or like you? Pumiyok pa no? Perfect ba ang 450 SR? Well,
masasabi ko ay yes, dahil in my experience wala naman ako naging problema nung gamit ko na itong 450 SR, di ba? Sa beginner rider din na katulad ko, first time ko mag big bike, first time ko mag sports bike, nasanay naman ako sa body position dahil yun lang naman yung naging problem ko sa motor nito nung una. Talagang sakit sa kamay, sakit sa wrist, sakit sa likod pag dinadrive mo tong motor na to. And lalong lalo na lagi din akong may back ride, kumarin yung gate talagang nagre-reklamo na ayaw na sumama pag long ride. So as a beginner rider, yes, masasabi ko kung pwede siya, and pwede pero not perfect for a beginner rider, pero pwedeng pwede kasi, di ba, kung sasabihin mo kasing perfect for beginner rider, syempre dapat kasama dun yung comfort of riding your bike. Yan ang tunay na perfect pagka beginner rider ka. Saka isa pa pala mga par, dati ang pinagpipilian ko is Ninja 400 or 450 SR, and the only thing na nakapagpa-decide sa akin yung tunog ng 270 crank na engine ng motor na to. Talaga namang kakabog-kabog ka din, kakabog-kabog ang yung dibdib pag narinig mo. I mean, di ba, hindi siya Wait a minute. Who are you? tinututok, may bus pa nga. Ayun nga, yun yung talagang nagpa-decide or yung naging factor bakit ko pinili ang 450 SR instead of Ninja 400. Dito nga pala yan sa toll plaza ng Balintawak mga par, meron ditong installation area para sa RFID. So kung galing kayo ng Manila, ito yung pinakamalapit sa inyo sa Balintawak na installation area ng RFID. Grabe. Kita nyo yan, wala nang cash lane, sobrang haba. Pag nakamotor ka, umuulan, pipila ka, no? Syempre sobrang hassle nun. Kaya kuha na tayo ng RFID natin bago pa tayo ma-hassle ng ma-hassle ng ma-hassle ng ma-hassle. Uy, putang ina mo, lubak. Papa-install sir, RFID dito pa sa kabila. Yun, at pipila tayo. I'll get back to you pag nandun na tayo. Tagal nung mga par, 30 minutes na tayo naghihintay dito. Hanggang alas 5 lang daw to, pero alas 5 na eh. Ewan ko nga, abot tayo. So okay na mga par, na-install na yung RFID natin. Saglit lang siya, wala pang 15 minutes, okay na. Diyan, kailangan nyo lang pumunta dito or dun sa customer service center nila, or dito pagkalampas ng toll plaza meron ulit. Matagal nga lang yung pila, alas 1 oras ata tayong pumila kanina. Nung una kasi ako nagpa-install last month ata, August ata yun, sa Petron Marilao. Hinahanapan pa ako ng ORCR na copy. Wala akong dalang copy that time. Wala akong dalang copy nung oras na yon, kaya
hindi ako nakapagpa-install dahil kailangan daw iwan. Eh ngayon wala namang hiningi, walang hininging lisensya, walang hininging ORCR, diba? Kailangan mo lang mag-fill up. Hassle lang dahil tagal. Pero okay na yan, at least less hassle na next time. So sa mga magpapa-install mga pare, medyo banyo lang yung pasensya nyo. Dahil talagang madami nagpapa-install ngayon. Dahil nga nag-announce na sila kahapon na cashless na din, pati yung mga toll plaza nila. Dati kasi yung ibang ano lang yung ibang exit lang yung cashless. Ngayon yung toll plaza na talaga yung cashless. So talagang maraming magpapa-install ng RFID nyan. Expect nyo na lang na mahaba yung pila. At anong nangyari, sobrang traffic. Expect nyo na lang na mahaba yung pila mga par. At habaan ng konti ang inyong mga pasensya. So that is it for today's video mga par. Dahil traffic na dito at ito na makauwi. See you on the next vlog, babush!